Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, sa isang tao merong karamdaman o problema, kahit ano po, na parang sa tingin niyo po nagpapahirap sa inyong buhay. Kasi po may mga tao kasi sa aking karanasan na yung isang lalaki na na-stroke siya ng 5 taon na. Nung tinanong ko siya, ang sabi niya, "Brother, kako, bakit ka nagkasakit?" Ang sagot niya po sa akin ay pinaparusahan ako ng Diyos kanya. Sabi ko, wag mo sasabihin na pinaparusahan ka ng Diyos. Pati Diyos dinadamay mo, kako. Ang Diyos hindi naman marusa ng tao, kundi ang Diyos minamahal ang tao. Tapos tinanong ko siya, ano bang naging buhay mo noon bago ka ma-stroke? So, gaya ng ating nakikita sa paligid, nagbibisyo-bisyo po siya. Kaya sabi ko, yun ang rason kaya ka na-stroke. Dahil nagbibisyo ka pala. Siyempre, pag nagbibisyo ka, ang katawan mo, masisira yan. Dahil hindi mo kontrolado ang iyong bisyo, kaya yung nagkasakit ka ng stroke. Hindi dahil nagka-stroke ka, galit ang Diyos sa iyo. Ngayon, ito po yung binasa ko sa kanyang talata ng Biblia, sa sulat ni Juan, chapter 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ang anak po tinutukoy dito, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesukristo. Hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan. Tayo pong tawang bumubuo sa sanlibutan. Kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya po pala sinugo si Jesus dito sa mundo natin, hindi upang atulan ng tao, kundi upang iligtas ang tao. Kasi po, alam nyo, kahit na masama kang tao, mahal ka ng Diyos, kagaya nga na binasa ko sa 1:16. Kahit anong sama mo, mahal ka ng Diyos. Kaya wag nyo pong sabihin na para bang walang Diyos, inatulan nata ako ng Diyos. O kaya sinasabi nyo, kinakarma na yata ako. Yan kasi po sabi ng mga iba, ayan na, kinakarma na nga. O, di po ba ganyan ang kaisipan ng tao? Kinakarma na kanila. Hindi po. Wala pong karma sa Diyos, ano? Dito po sa unang Timoteo, meron pa pong sulat si Apostol Pablo naman. Chapter 2, verse, basahin ko po, 3 at 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. 4. Ibig niya nga lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Kita niyo po? Ang gusto ng Diyos pala, ayon kay San Pablo, lahat tayong mga tao, anuman po ang estado mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap, anuman ang ating kulay, maputi ka man, kayumagi ka man, o yung mga sobrang itim na po yung mga kompleksyon nila. Basta tao, ang sabi ng Apostol Pablo, ito ang mabuti. Ito ang mabuti, sabi niya. Ulitin ko Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. Na ano daw po? 4. Ibig niya nga lahat ng tao ay maligtas
at makahalam ng katotohanan ito. Kaya nga may pangangaral upang ipahalam po sa tao yung mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Ang alin? Yung pagliligtas ng Diyos. Opo, dumaranas tayo ng iba't ibang karamdaman, problema, kung ano pa yung nagpapabigat ng ating buhay. Pero hindi mo pwedeng sabihin, bakit ka pinaparusahan ng Diyos? O bakit ka pinahihirapan ng Diyos? Hindi po. Hindi tayo pinahihirapan ng Diyos. Manapa, patuloy niya tayong minamahal kahit nag-ano po tayo kasama. Alam niyo po, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo po yung perfect creation ng God, ng Panginoon Diyos. Tayo yung perfecto Tingnan niyo po ang pagkalikha natin. Tingnan niyo po. Basahin po natin sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Ganito nakalagay. Pagkatapos sinabi ng Diyos ngayon, likahin natin ang tao ayos sa ating larawan, ayos sa ating huwangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga hibon, sa mga impapawid at sa lahat ng hayop, maging mahamo o mahilap, malaki o maliit. 27. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Kita niyo po, nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kalarawan po natin ang Diyos. Bakit? Ang Diyos po, immortal. Nanilikha po tayo, wala tayong kamatayang kaibigan. Wala, immortal din tayo. Kanya lang po, nang sabihin ng Diyos sa unang tao na si Adan at Eva, ito po yung naging sabi ni Pablo tignan po natin sa Roma. Ang tinutukoy po dito yung unang mag-asawa. Ito po, babasahin natin sa chapter 5, 12. Roma chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at sa pamamagitan at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yung tinutukoy po ni Pablo dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Si Adan po yun. Kaya pumasok po yung kasalanan dahil po si Adan. Dahil sila po ang unang biktima ni Satanas. Tandaan niyo po yan. Kaya sabi niya dito, lumaganap ang kamatayan. Wala pong kamatayan sa ng tao, kanya lang yung kasalanan. Yan din ang sabi ng Diyos. Was na kumain kayo ng bunga ng alama sa gitna ng halamanan na yan, kayo ay mamamatay. Kaya tinukso po ni Satanas sa anyong aas. Si Eva, then si Eva naman, dinamay niya ang kanyang asawang si Adan. Nang labagin po nila ang utos ng Diyos, doon po pumasok ang kasalanan. Kaya doon po pumasok ang kamatayan. Ano sabi? Tingnan niyo po Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Ibig sabihin, walang kamatayan ng tao. Walang kamatayan, immortal siya. Nilikha nga po tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan Kalarawan natin ng Diyos sa creation. Wala tayong kasalanan. Pero nang pumasok po ang dyablo,
Wala po yan. Nagkawindang-windang na po ang buhay ng Pilipino. Nang hindi lang Pilipino. Kasi Pilipino po ako. Ng buong sa libutan. Sangkatauhan sa buong mundo. No? Ngayon, meron kasunod dito. 13. Nasa sanlibutan na kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan na hindi itinuturing na kasalanan. 14. Gayunman, nagari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Yan. So, pinagitan po na ni Apostol Pablo yung pagsuway ni Adan. Ano po? Pagsuway. Ibig sabihin, tignan po natin. Sa Epeso, si Pablo pa rin. Epeso 2:1. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yan. Kausap niya ang mga tao sa Epeso. Sabi niya, patay kayo noon. Paano sila patay? Doon po sa spiritual na kalagayan. Kasi nakakausap sila eh. Hindi sila nakakausap, talagang patay literal. Hindi po. Spiritual death ang tawag dito. Namatay po sila sa espiritu. 2. Sinunod ninyo noon ng masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa impapawid ang espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Yan. Anong sabi niya? Meron tayong sinunod. Sino? Si Satanas. Yung nag-ahari sa mundong ito. Si Satanas po. Tingnan natin sa unang 1 chapter 5 verse 19. Sabi po ni Juan, alam natin tayo nasa Diyos. Alam natin tayo sa Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Yan. Ang gusto ng dyablo, ang sinunod po natin. Actually, ang gusto talaga ng Diyos sa atin, Efeso 2:10. Basahin ko po. Ito ang gusto ng Diyos. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus na nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang ating gawin. Sa creation po ng mga tao, ang gusto ng Diyos, ang gawin natin ay, ano daw po ang sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya rito, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihendan niya noong una pa mang upang gawin natin. Imbis na gumawa po tayo ng mabuti, anong ginawa natin? Yung gusto ng masama. Kasi nga po, itong mundong ito nating kinagagalawan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Itong the planet Earth. O parang ganito lang po, nakakita ba kayong bola? O, wala akong hawak na bola, pero imagine meron bola. Yung kamay kay Satanas, yung bola yung mundo. Kaya kahit anong gawin ni Satanas sa mundong yan, wala tayong magagawa kasi nandyan pa tayo sa mundong yan. Hindi po ba? Para tayong laruan ni Satanas. Alam nyo, kahit anong gawin mong pagbabago ng buhay mo, bakit hindi mo mabago-bago? Kasi nga, nasa mundo pa tayo ng kasalanan. Nasa mundo tayo ng makasalanan na kung saan nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Pero meron po pong pagkakataon para tayo mabago. Kaya nga po nandyan si Jesus. Kaya po ibinigay ng Diyos si Jesus. Basahin natin yung 1:16. Anong layunin? Bakit ko pinadala si Jesus sa ibabaw ng mundo?
1:16, balik tayo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak. Si Jesus po yun, one and only. Wala pong kadouble, walang kapatid upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung solusyon. Lahat po tayo nagkasala. Walang hindi nagkasala, kaibigan. Sabi po ni Pablo yan, lahat tayo nagkasala. Ngayon, anong dapat natin gawin? Ang sabi ng 1:16, sampalatayanan si Jesus. Once na sinampalatayan mo si Jesus, tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, kailangan si Jesus na po ang mabuhay sa iyo. Yung kasalanan mo, kaibigan, huwag mo nang intindihin yan. Aalisin na ni Jesus ang kasalanan mo. Purihin ang Panginoon. 1:16. Ang sumasampalataya sa anak, o kay Jesus po ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kahit na sumasampalataya ka kay Jesus, sabihin na natin lahat tayo sumasampalataya. Pero kung hindi ka naman sumusunod kay Jesus, baliwala. Walang kwentang yung pananampalataya. Nasa kasalanan ka pa rin. Nasa ilalim pa rin ng kasalanan ka. Ganito ang sabi niya sa Mateo 28. Bago po siya lumisan sa mundong ito, ibinigay niya po ang utos sa kanyang mga halagad. Mateo 28:19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inihutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Napakaganda. Ito po yung tagubilin niya sa kanyang mga unang mga apostol na sila Pedro. Mangaral para ang tao magtamo ng kaligtasan. Pero ang susundin mo ay aral mismo ng ating Panginoong Yesus. Hindi aral lang kung sino-sino. Isa lang aral Aral ni Yesus. Tignan niyo po sa verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Utos ko. Anong turo? Sumunod. Pag sinabi mo sumasampalataya ka kay Jesus pero ayaw mo naman sumunod, walang kwenta pong pananampalataya yan. Hindi po makakatulong sa buhay natin yan. Hindi po makakapagligtas sa buhay natin yan. Ang totoong magliligtas sa buhay natin sa tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno, yung sumusunod sa Kanya. Kapag sumusunod ka sa Kanya, yun po yung tamang pananampalataya ayon sa kasulatan. Kailangan may kalakip na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang sasabihin natin, ay ako naman naniniwala ako sa Kanya. Ako naman sumasampalataya naman. Ako naman tinanggap ko na mga si Jesus sa aking buhay. Hindi po ganon. Napakadaling sabihin yun. Kailangan patunayan mo sa harap ng Diyos yung pagsunod mo kay Jesus. Kasi yung pagsunod mo, yun po ang kalugod-lugod sa Diyos. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Nandyan lang si Jesus. May bigat man problema kang dinaranas, ilapit mo lang sa Kanya. Mateo 11:28. Anong sabi ni Jesus? Hali kayo. Kayo mga may problema sa buhay na hindi nyo na kayang buhatin. Hali kayo, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Siya po ay nag-i-invite. Iniimbitahan po tayo.
Especially yung mga may daladalang mabigat na pasanin sa buhay. Ano? Andyan lang po si Jesus. Handa po tayong tanggapin yan. Yan po ang papel ni Jesus. Magligtas at mamagitan. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Napakaliwanag po, ano? Bagamat kami po yung makasalanan, pero gayon pa man, pinadala mo yung anak na si Jesus upang siya po ang lumutas ng aming problema, ang kasalanan. Salamat po, Panginoon Diyos. I-bless mo po ang bawat isa nanonood at nakikinig ng video nito. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, share na share. Kayo mga nasharean, mag-share kayo sa iba. Malay ninyo, pag nasharean nyo yung iba, ito pala yung hinihintay nila. Di po ba? Ang gamit ko nga palang Biblia, Oimen, ang Biblia ng mga pastor. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.